Atensyon, Dabawenyos! Meron pong usap-usapan at kumakalat po ngayon sa social media na di umano'y nagkaroon ng command conference. Kukunin po nila si Mayor Baste, mga kababayan, at maliban ho dito sa pagkuha sa ating butihing alkalde ng Davao City, di umano'y maaari din po nilang pasukin ang pamamahay ni Mayor Baste at ayon po dito sa kumakalat nga at naging usap-usapan ngayon sa social media ay maaari di umanong taniman ng mga armas at pampasabog. Dabawenyos, bagamat usap-usapan pa lamang po ito, dapat po tayong maging mapagmatsyag. Bantayan pong maigi ang bahay ng ating butihing alkalde, mga kababayan. Sama-sama po tayong magbantay sa kanyang tahanan, mga kababayan. Hindi lamang po bahay ng ating butihing alkalde, kundi lahat po ng pamamahay ng mga anak ng ating Tatay Digong, maging yung mismo kay Tatay Digong, mga kababayan. Kahit na usap-usapan pa lamang po ito. O eto po, mga kababayan, basahin ko po itong kumakalat at usap-usapan niya sa social media. Itong na-post po ni Joey DeBebre. Nakadalawang post na ho siya, mga kababayan. At kung hindi po ako nagkakamali, bago ho nakapag-post itong si Joey, nakatanggap po ako ng mensahe. Kaparehas po nitong epinost ni Joey DeBebre. Hindi ko nga lang po kilala kung sino itong nagmensahe sa akin dahil hindi naman po nakarehistro sa aking telepono, kundi numero lamang po ang lumabas. O eto ho, basahin ko po ng una, mga kababayan, itong kay Joey DeBebre. Medyo pahapyaw lamang po itong sa kanya, pero maiintindihan po natin. O ilalagay ko na rin dyan. O ang sabi, may command conference ang tindahan ng Pares Now. Explosive ang gustong itanim. Kita nyo na, mga kababayan. Balak dalhin si Jon Snow from Australia papuntang Krame. Brace yourselves, TK. Una pa pong post ito ni Joey DeBebre, mga kababayan. Mayroon pang isa. O ito ho yung pangalawa. Kukunin nila si Jon Snow. Wakan Davao, be very, very vigilant. O ito naman po yung natanggap ko po, mga kababayan, na mensahe. O ito, tinakpan ko lang po. Tinanggal ko po mismo yung numero niya. Ang sabi, ayan, Boss KPL, may command conference sa Krame karon. Bisaya ito, tatagulugin ko na lang. Posibleng dalhon paingon Krame si Baste. Plano magtanom daw og mga FA o explosive. FA, ibig sabihin, mga kababayan, firearms. Tagalog, Boss KPL, may command conference sa Krame ngayon. Posibleng dalhin papuntang Krame si Baste. Plano magtanim daw ng mga firearms at explosive. Ngayon, ang reply ko, mga kababayan, para nakakasiguro ho tayo na lihitimo po itong kumakalat at usap-usapan nga ngayon sa social media, nagtanong ho ako. Ayan po yung aking reply, na babasa nyo naman siguro. Asa gikan ang info, sir? Ibig sabihin sa Tagalog, saan galing ang info, sir? Ang sabi, mga kababayan, Krame, boss. So, maaaring itong nagmensahe sa akin, mga kababayan, napulot niya itong impormasyon na ito mula sa Krame. Kasi ang tanong ko sa kanya,
asa gikan ang info sir. Ang reply niya, krami boss. Pero may karugtong. Murag na upload info na si Joey Dibibre sa FB. Eto, sa Tagalog, parang meron din nag-info o info na si Joey, no? Dibibre sa FB. Kumbaga, meron din yatang nag-info kay Joey Dibibre at ito'y na-post niya na nga sa FB, yung binasa po natin kanina. Ito naman po yung reply ko. Okay, sige. Salamat boss. Hanggang doon lang po yung aming pagpapalitan po ng mensahe, mga kababayan. Maaaring nauna si Joey nakatanggap ng impormasyon na ito o maaari din namang nauna itong nagmensahe sa akin. Hindi ko po sigurado kung sino po ang nauna sa aming dalawa. Basta ito ho ngayon ang kumakalat na usap-usapan at balita ngayon yung alam niyo yung kinatatakutan po lalo na po ng mga taga-Dabawenyo at hindi na papasukin ang bahay ni Mayor Baste, tataniman ng kung ano-ano at maaari pong ikasisira po ng kanyang pangalan. Abay, Dabawenyo, kahit na usap-usapan pa lamang ito, maaaring hindi ito totoo. Maaaring totoo din. Katulad po ng ginagawa natin araw-araw sa Davao City, sa bahay ng ating Tatay Digong, sa mga bahay ng anak ni Pangulong Duterte na nakabantay tayo. Huwag po nating tantanan. Huwag po nating hahayaan, mga kababayan, na mangyari itong di umano'y gusto nilang pagtatanim ng mga armas at ng mga pampasabog. Kahit na usap-usapan pa lamang ito. Kasi pwede hong magkatotoo ito, mga kababayan. Magbabantay ho tayo. 24/7, magpalitan ho tayo, mga kababayan. Ako'y narito lamang sa aking bukid. Umuwi muna ako sandali, mga kababayan, at wala na po akong masuot. O sa mga naiwan dyan, na mga kaibigan nating vlogger, magpalitan ho kayo ng tulog. Huwag niyo pong iiwan na walang nakatutok na camera. Lalong-lalo na po doon sa mga medyo malalayo na po na lugar na bahay po ni Mayor Baste at ni Congressman Pulong, maging kay BP Inday Sara. Maaari kasi, mga kababayan, na panlansi lamang po itong kumakalat ngayon sa social media na maaaring pasukin ang bahay ni Mayor Baste. Pero ang tunay pa na plano sa bahay ni Tatay Digong, kung totoo na nagkaroon nga ng command conference at kung totoo na talagang tataniman man ng mga pampasabog at mga baril o armas ang bahay ni Mayor Baste. Kaya magbantay, maging mapagmatsyag, huwag tatantanan, mga kababayan kong Dabawenyos. Tayo na lamang po ngayon ang natitirang kahit papaano kakampi ng ating Pangulong Duterte at ng pamilya Duterte. Oo, nariyaan po yung mga tumatakbo ngayon sa pagkasenador. Wala naman po sila dyan sa kung saan maaaring pasukin yung kanilang mga tahanan. Tayo pong mga Dabawenyo, ang nariyan po araw-araw, tayo po ang unang-unang magbabantay. At ingatan natin na sana wag malaig ang kanilang masamang plano. Uulitin ko kung totoo man ito. Okay, uulitin ko, Dabawenyos. Magmatsyag, bantayan ang bahay ng mga Duterte. Yan lamang po ang tangi nating maikaganti sa naging kabutihan ng ating dating Pangulong Duterte sa kanyang serbisyo. Okay, hanggang dito lamang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.